Mas mainam na manatiling Senate President si Senador Francis Chis Escudero kung sakaling umakyat sa Senado ang nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa umani-bali-balitang kudita kung saan papalitan daw ni Senadora Cynthia Villar si Escudero bilang Pangulo ng Senado. Ayon kay Estrada, nabasa niya rin daw sa isang balita ang umani change of leadership, ngunit mas mabuti na manatiling Senate President si Escudero sa gitna na rin ng nakaumang na impeachment at abogado pa ito. I think it stems from my write-up. No? Sa isang write-up na nabasa ko, blessing discussion, kung sakasakaling umakit yung impeachment dito sa atin, at least abogado yung represent. So better na manatili si Of SPG? course, definitely. Para naman kay Senator Alan Peter Cayetano, nagkaroon daw ng pagtatangka nung nakalipas na 4 o 5 linggo, dahilan kung bakit nagpatawag ng isang meeting. Kasi yung isang senador muna, 3 kami, then pumasok si Senator Grace. But then, isa-isa may pumasok na, may coup daw. So, syempre, yung every time pumasok, sasabihan mo na, nga, narinig namin, pero tingnan natin mamaya. So, diba? About 5, I'm not sure of the date, 4 or 5 weeks ago, di ba, meron, may nagpa-meeting talaga. But, of course, dinideny na hindi yun yung topic, di ba? But in this last week, more of yung angst dun sa inutulak sa budget, di ba? Ano yung ma-maintain, ano yung aalisin, ano yung advocacy nila. Samantala, sinabi naman ni Senator Javier Hercito, satisfied ng lahat sa pamumuno ni Escudero bilang Senate President. Anya, trabaho ang kanilang inaasikaso ngayon kung saan nagpapatuloy pa ang bicameral conference meeting ng Senado at Kamara hinggil sa panukalang pambansang pondo para sa 2025. Cheese lang yan. Kasi so far okay naman ang performance. I think satisfied naman karamihan ng senators. Marami namang tapos, makailangan tapusin. So I don't think there's a truth to that. Trabaho ngayon kasi bike ang lahat. So palagay ko mahirap entertain yung coup, no? Or change leadership because of the many works that we have to do to mga task namin. Nagsalita rin at pinabulaanan ni Senadora Cynthia Villar ang umani ugong-ugong na palitan ng liderato ng Senado. Giit ng nakatatandang Villar, patapos na ang Senado at manggugulo pa raw ba? Ngunit kung si Villar ang sakaling uupo, ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ay susuportahan niya ang Senadora. The international community, the Philippines is kung totoo yan na si Ma'am Cynthia Villar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? Very close kami, pero wala man kung... Ayaw namang magkomento ni Senate President Francis Chis Escudero sa isang rumor o chismis lamang. Sa ngayon, ay trabaho lamang daw ang kanilang aasikasuhin. Lumabas kasi sa isang pahayagan na sa gitna ng nilulutong impeachment complaint laban sa Vice Presidente, mayroong kudita o palitan ng liderato ng Senado. Pinangunahan umano ni Senadora Amy Marcos ang pagkalap ng pirma sa mga senador para mapatalsik si Escudero bilang Pangulo ng Senado. Nabatid daw ng grupo ni Villar ay meron na ngayong suporta ng 12 senador. Pagka daw natuloy yung impeachment, mukhang ang dalawang abogado, pangunahing abogado, ay ito pong si Luis Tro, no? Sa kampo po ng prosecution, at si Marcoleta naman po sa kampo ng depensa, no, ni BP Sara. Ang layo po, no? Noon naalala ko kung gaano kabangis ang mga prosecutor noon, si Joker Arroyo, tindi. Biglang baba po yung level eh. Pag ang magiging chief prosecutor po natin ngayon si Luis Tro, napakalayo po ni Luis Tro kay Joker Arroyo nung mga panahon na congressman pa lang si Joker Arroyo. Kaya nga po naging senador yan eh. Alam niyo ba yun? Diyan po naging senador yan si Joker Arroyo. Sa husay ng pinakita niya bilang prosecutor nung panahon ng impeachment ni Erap. Tapatan, Luis Tro versus Marcoleta. Correct. Ang tanong pa ron, sino ang mga ngamote? Ang sagot ko po, tiyak na tiyak ang mga ngamote si Luis Tro. Kasi si Luis Tro po, mahusay magkodigo. Lahat po ng mga tanong niya, tignan niyo po. Lahat po ng kanyang nagmamarunong, aral na aral. Eh. Hindi po uubra na pag sa impeachment court ay mangungodigo ka.
mabilis po kinakailangan yung batuhan nyo dyan. Dahil kung sino-sino po, pwede na po ngayong sumagot, no? Hindi nyo na po madidiktahan na patatahimikin yung isang panig. Yung bagal na magsalita ni Luistro, durog-durog yan. Pag may magaling na mga senador na babara sa kanya, no? Ang senador po ang hari ngayon. Dudurugin po yung Luistro nyo. Hindi lang po makaporma rito dahil kontrolado nila eh. Alam niyo yun, yung mukha siyang magaling kasi kontrolado niya, walang pwedeng kumontra sa kanya pag nasa kanya yung floor. Pero pag panahon po ng impeachment trial yan, lahat ng mga ibabato ni Louis, at hindi po siya pwedeng mag-speech dyan. No? Hindi pwede yung mga ginagawa nilang speech at nagbabasa ng kodigo. Mga ngamote ka talaga niyan. Mga ngamote ka. Yan ang sinasabi natin kay Luistro, no? Hindi ka obra. Malayong-malayo ka kay Joker Arroyo kung ikaw ang magiging pangunahin. Kasi wala akong naririnig na abogado, malibang kay Luistro. At durug-durug ka kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, nakita na natin yan, no? Kung paano niya tinumba. The mighty, the mighty ABS-CBN. Halos si Marcoleta nag-expose dyan sa lahat Sa lahat ng mga katiwalian ng ABS-CBN, si Marcoleta yung lahat Diyan naman sumikat si Marcoleta. Ewan ko nga kung bakit hindi tumuloy yan ng pagiging senador nung baka nanalo na yan. Kaya okay yan. Yari ka. Expose ka niyan. Hindi po uubra dyan yung mga kontrolado mo, yung may mga kakampi ka. Tignan natin kung paano na protektahan yan. Kayang-kaya pong barahin ni Marcoleta yan. Kaya lang, paano mo mababara? Kontrolado nga. Tignan nyo ang sinabi ni Marcoleta. Hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Kapag inilalaban natin ang katwiran, kapag sinasabihan natin sila ng kung ano ang tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baliktad po yung nangyayari. Ibig sabihin, siya po nakakaalam dahil abogado siyang magaling. Pag sasabihan niya yung mga kasama niya sa Quadcom o kaya dito sa ibang committee, siya pa po ang napapasama. Pinagtutulungan siya. Tignan niyo ang angal ni Marcoleta. Thank you very much muna kay Lisa Chua na nagbigay sa atin ng Qatar 15. Pag ako nagsasalita, guguluhin nila ako. Pag tutulong-tulungan nila ako. Ayan po, hindi mo na kayang, marami ka kasing kakampi, Beatrix Gerber, hindi mo na kaya yan ng one-on-one kayo. Pabilisan ng pag-iisip yan, hindi pwede yung mga matulain mo. Pati nga yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganoon po ang mga taong yan. Kita nyo na? Hindi nakakalimutan. Hindi nakakalimutan ni Marcoleta yung hopya. Yung pa isa, pinagpapatayan pa ng mic. Pwede ba yan na taktikan nyo ngayon sa impeachment court? Hindi ubra yan. Ay siyempre po, meron po silang mga katulong. Marami pong abogado yan. Maniwala po kayo, napakarami pong abogado niyan. Lahat po ng who's who, no? Yung pinakamagagaling na abogado po sa Pilipinas ay makikita nyo po riyan. Pag panahon po ng impeachment, nako, talagang patalasan, pagalingan. Naalala ko dyan yung yung mga dating justice ng Supreme Court, ang mga abogado ni Erap Yan si Estelito Mendoza, hindi naman Justice Secretary, ay parang nakalimutan ko kung anong papel niya. Si Cuevas, dating chief. Naku, napakahusay ni Cuevas. Sanay na sanay sila Tignan mo yung kung anong sinasabi nun. Punta naman yung mga abogado. Ang dami pong lawyer dyan. Naku, napakasarap po. Pag natuloy po yung impeachment na yan, naku, si Badong po siya, yung ngiti ni Badong, durug-durug. Grabe po ang ano natin dyan. Masisihan po talaga tayo.
mga Chief Justice po, abogado ng mga Mendoza, Cuevas, Davide, puta, malulupit yan. Tapos si Luis Tro, Diyos ko, mangungodi ko ka. Kawawa ka lang dyan. Kung yung kontrolado mo na nga, tignan nyo ha, kontrolado niya na nga yan eh. Marami pa siyang kakampi, nangungodi ko pa eh. Paano pa pagkaharap mo sila Cuevas? Sila na nakakaawa kayo. Walang-wala. Walang-wala po yan. Tapos yung prosecutor, si Joker Arroyo, nako. Pati mga judge nun, sila Miriam Santiago, sinisigawan kayo. Kaya pala kita binagsak. Kaya pala mababa nakuha mo sa akin. Ganun ang mga dialogue. Saan ka nag-aral? Naging estudyante ba kita? Hindi kita matandaan. Kaya siguro hindi kita matandaan dahil puta, matitindi lahat, pati judge nun. Eh ngayon, matindi ang judge ngayon. Si Tulfo tsaka si Lito Lapid. Bong Revilla. Po. Dinggoy Estrada. Yan ang mga judge. Bisayang OFW. Gifted one Badong Aratilis Vlogs membership. Yan. Thank you. Aba, si Amika. Si Amika nabiyayaan. Ay, si Panelo pa lang, puta, durog-durog. Ang maganda kasi kay Marcoleta, mabilis siyang sumagot. Kaya abangan po natin yan. Siyempre, hindi lang po sila yung magiging abogado riyan. Sangkatutak po. Lahat po ng pinakamagagaling na abogado, makikita nyo po sa impeachment. Kahit po walang bayad, puta, very willing yan. Kasi talagang show up, yung, alam niyo yung mga matatalino, gusto nilang minsan na-challenge sila eh. O yan po ang pinakamagandang durugan ng mga abogado. Bisayang OFW, thank you very much sa SAR 7. Ba, nagregalo ka tapos hindi ka pa pala moderator? Bilib na bilib si JDB kay Beatrix Luis. Alam niyo po, ano sabi ni Topacio? Ang napapabilib lang ni Luis Troy yung mga bobo. Hindi ako nagsabi niya. Si Topacio. Pag bilib na bilib ka raw ang napapabilib ni Luis Troy yung mga bobo. Punta na po tayo rito. Alam po ninyo, tinapos na po ngayon. No? Imbis po, nakakatuwa po yung reaction ni BP Sara. Natuwa po siya. No? All honestly, ako rin natutuwa eh. Biruin mo, makakanood tayo ng libre. Eto si Beatrix. Hindi to, Beatrice naman to. Hindi to, milya-milya po ang layo. No? Milya-milya po ang layo. No? Ni Luis Tro kay, punta po tayo dito sa mga pagwawakas, bilang pagwawakas po nitong ating investigasyon na to. Ito po ang sinabi ng kanilang chairman, no? Ganito po, meron po ritong mga pakinggan lang po natin yung mga punto nila. Yung na-raise nila sa tagal po, pitong beses po silang nag-conduct ng magdamagang investigasyon. Ito po ang kanilang nahita. Ayan. Si BP Sara ba si Mary Grace? Ayan po ang tanong nila, no? House Blue Ribbon Panel details plunder case in confidential funds misuse. Katulad po ng, para po sa kaalaman ninyo, ano po ang pagkakaiba ng plunder at saka plunder po at saka graft and corruption. Pag under 50 million po ang binibintang sa'yo, graft and corruption yun.
Pagka 50 million pataas, plunder na po yun. Thank you very much kay Emic, former solicitor Estelito Mendoza, number 113, United Frontliners, OYATS. Yan. Okay, una po, no, sinasabi po, yun nga yung plunder, 50 million pataas yan. 50 million below, graft and corruption ang kaso. Okay, para malinaw po sa inyo kasi may babanatan tayo dyan mamaya eh. Okay, ang sabi po ni Chua, ito po, the House Committee on Government, Public, etc., etc., the committee emphasized that the scale of systematic nature of irregularities, titindi, no? Ang titindi ng mga salitaan, no? The committee emphasized that the scale of systematic nature of irregularities amount to plunder. So, sinasabi ni Chua, plunder daw to, yung nangyari. Tandaan niyo yan, ha? Plunder, kasi 50 million pataas eh. Actually, 612.5 million. Plunder na talaga yun dahil 50 million pataas eh. Alongside other violations such as betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Irregularities constitute plunder. Yan po. No? So, ang sinabi naman ni Jinky Luistro, ang perang ito ay hindi kanya. Ito ay pera ng taong bayan. Ngunit, ang bawat piso, tignan niyo po ang akusasyon ni Luistro, ang bawat piso ay ginamit sa maling paraan. Hindi, maling paraan na may layuning magkamal ng yaman. Tignan niyo po yung tignan niyo mga salita, putol-putol po. Ang perang ito ay hindi kanya, ito ay pera ng taong bayan. Ngunit, bawat piso ay ginamit sa maling paraan. Tandaan niyo po yung mga binibintang, ha? Sabi ni Chua, plunder daw yung ginawa, sistematiko. Na yan. Sistematiko po yung irregularities, amount of plunder. Si Jinky Luistro, bawat piso ay ginamit sa maling paraan. Okay? Bawat piso daw ay ginamit sa maling paraan. Okay, tuloy natin. The inquiry, 500 million OBP, 112 million DepEd between 2022 and 2023. Ito raw yung kanilang evidence of systematic misuse. May ebidensya daw sila. Bogus acknowledgement receipts. Documents bearing the name Mary Grace Piatos, an individual untraceable. Di ba? Ano po ang sabi ni Luistro? Kung walang Mary Grace Piatos, nasaan ng pera? Luistro asks, si BP Sara ba si Mary Grace? Ito po yung kanilang ebidensya daw nila to. Ikalawa, rapid fund disbursement. Ginastos ng 11 days. Ebidensya daw yun ng katiwalian. Ang sagot ng DepEd, parang marunong mag-teleport, nag-disperse ng pera mula Apari hanggang Sulu sa isang araw. Di ba? Hindi nila maunawaan yun eh. Akala nila magdi-disperse isang tao lang. Hindi nila alam, kalat po ang DepEd. Mamaya natin sasagutin. Fabricated certification. O ganun din yun eh. Di ba? Inulit nyo na naman yung certified. Sige. Unexplained expenses. 53 million was reportedly spent on safe houses without supporting evidence. Wala daw supporting evidence sa safe house. Impact of public trust. Yan. Luistro underscored that implication of the scandal, noting that misuse over 612. So, may sinasabi siyang iskandal. Na-iskandalo daw ang buong Pilipinas dahil dyan. Talaga? Na-iskandal tayo? Katulad ba yan na iskandal ng Jonel? Legal and Legislative. The committee recommended pursuing charges. Tignan niyo po ha. So, ngayon po, ano po yung kanilang ginawa? Recommended na i-pursue ng charges under Anti-Plunder Act which imposes penalties of reclusion perpetua. Yan. So, yun po, no? Nire-recommend po nila na ma-charge ng Anti-Plunder Act.
Call for accountability. Luis Tro call for action. Ang mali po ay tumahimik at ito, ginandahan na. Ang mali po ay ang tumahimik at magsawalang kibo. Ang sabi nga ni Albert Einstein, the world is dangerous place not because of those who do evil, but because of those who look and do nothing. Yan. Let the chips fall where they may. The Filipino people deserves no less than full accountability for this betrayal of their trust. Lahat po ng wordings, lahat po ng kinakaso nila, yan po yung sa impeachment. Okay, okay naman, magaganda naman ang sinabi nila. Pero paano po sila nag-arrive diyan, 'di ba? Sa mga sinasabi nilang ebidensya. Paano po nila nasabi na may bogus po yung acknowledgement receipt? Paano po nila nasabi na yung Mary Grace Piatos po ay dahil dun sa Mary Grace Piatos? Paano po nila nasabi na rapid fund and disbursement, yung 11 days? Kaso po ba yun?